naman yun, una naman yun inabot sa akin ni Kuya Mel. Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. Ikaw nga po, grabing video, ang tagal-tagal ng video mo. Kapal na mukha mo. Ano sabi ni Mami, oh? Dr. Love, dahil po si Dr. Love, naamon kita ngayon. Pumunta ka sa bahay. Sabihin mo lahat ng ano mo. At hindi totoong nagpa-vlog ako doon. Sa morgue. So, ibig sabihin, wala talagang vlog. So, na sinasabi na nagpa-vlog daw, na hindi naman pala talaga nagpa-vlog. Okay? So, Hanggang ngayon po, naiinis po ako, nanggagalay hindi gigil talaga si Mami. Kita mo yung mukha niyo. po ako. Bakit po kailangan sabihin niyang gano'n ako sa live niya? So once and Grabe ka. Hindi man lang ano. Dapat yung Mami, sumbong mo dun sa pare. Doon sa simbahan na ginagawa nila. Sana malaman to ng pare. Nasa kaya yung pare na yun. Maganda pa. Hindi pa nanonood kay Doc Lat yun? Hey guys, samahan nyo guys na bigyan natin reaction video itong upload ni Direct Noel sa iramin natin. Nakalagay, hala, bitag ni Ben Tulfo makikialam na sa issue. Kalinga Prab at Kuya Bal mabibitag. So tara, panoorin natin. Kaya pag nag-imbestiga ako at magtatanong ako, sasagot. Pag may tinatago kayo, malilintikan kayo sa akin. Entiende? Entende. So ito, no, may nakasulat dito na Michi. Sabi niya, marami po silang nilalabag na batas. Ano kayang batas sinasabi niya ito? Parang wala kang maalam sa batas. Ang Team Kalinga po, lalo na si Kalinga Prab at ang ama niyang si Bal Santos Matubang. Michi, sana po mapansin ito ng inyong Team Sir Ben. Maraming pamilya na po ang pinahirapan nila sa SOCMED. Boss Ben Tulfo and to all Bitag team, pakicheck po ang YouTuber na si Bal Santos Matubang na charity vlogger daw pero manloloko. Paano naging manloloko yon? Naman ng mga OFW. Hindi na nga umubra yung reklamo niya kay Rapi Tulfo. Hindi rin papansinin ni Ben Tulfo yun. Tsaka takot lang ni Ben Tulfo. Lalo kung tatakbo Senado yan, mahihirapan siya. Kailangan niya kalingap. Matindi ano? Pero kay Tulfo nga, kaysa kapatid niya eh. Wala naman nangyari sa reklamo niyo. Hindi kayo pinansin. Sino ba itong Michi na to? Alam mo na ninira 1982. Mamira ka. Sino ka Michi? Bobo ka tsaka tanga ka pa. Hindi maiiwasan talaga na mabubwisit ka na lang. Matatawa ka, maiinis ka sa mga napapanood mo at nababasa. Anong ibig kong sabihin dito? May nakita po tayo na isang message na galing kay Papa Scheider, suportahan po natin yan, na ito po ay kanya na pong na-live nung nakaraan sa pagkakaalam po natin at ito po ang ating bibigyan ng reaksyon na kung saan mayroon pong nagkomento doon po sa programa ni Idol Ben Tulfo ng Bitag na nagngangalang Michi. No? Itong Michi, hindi ko alam kung nasaan ba ang utak nitong si Michi o kung sawa na ba Baka nasa talampakan. sa kanyang buhay at kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi na hindi niya po naiintindihan yung tinatawag nating implication ng kanya pong sinasabi. Hindi ko Implication pa, English yun alam kung ang utak nito nasa talampakan ba, nasa siko ba, o baka nasa basurahan na. Si Michi, mas bagay yung pangalan niya, Michi. Michira ang ulo. Bagay, no? Michira ang ulo. Dapat ganun eh. Ano, Michi? Pag-usapan natin yung komento mo. Yung sinusumbong mo dito kay Mr. Ben Tulfo ng Bitag. Alam natin na may mga umuusad na kaso ngayon. So, ang gusto nila, magkaroon ng pantapat doon sa kaso na isinampa ni Kuya Bal doon sa kanilang mga kapanali. Ang problema, di papansinin ni Ben Tulfo yan. Totoo lang, sa dami ng Team Kalingap. Pupunay niya, tapos alam naman, at for sure, alam niya naman yung nangyari sa Tulfo. Wala din naman nangyari doon sa kapatid niya. Mapapaya lang din sila doon.
Totoo lang. Registered yan foundation yan. Paano naging lumabag sa batas? Doon pa lang sinasabi niyang lumabag sa batas. 'Di ba no? Ayan no, marami po silang sabi niya rito, marami po sila. Yung sinasabi niya rito, marami po silang nilabag na batas na ang Team Kalinga po, lalo na si Kalinga Prab at ang mag-ama siya si Bal Santos Matubang. Oh, talagang specific paano na lang ibang chatty vlogger? Halos lahat pare-pares ng ginagawa nila. O, tsaka bakit si specific lang si Kalinga Prab tsaka si Kuya Bal? Halos pare-parehas naman ang style nila. Tumutulong na sa kapwa. Anong problema nila? Baka pagsisihan mo yung mga sinasabi mong lahat ng yan. Kasi bukod sa hindi ka na gumagamit ng utak, hindi ka pa gumagamit ng konsensya. Yes, Malamang sa malamang, yung mga ganyang klaseng tao, wala talagang konsensya yan. Oo. Una, kahit magtago ka pa sa account mo na yan, kapag pinatulang ka ng Kalinga at inimbestigahan ang iyong account dahil sa mga paninira yan. Baka mauna ka pa na makakasuhan at Saka unang-una kasi, no, dami account yung gamit niya. So, alam mong naninira lang. Kasi kung totoong ano yan, kung totoo yung sumbong niya, no, ang mangyari kasi dyan, papansinin siya. Unang-una, kahit naman ako si Ben Tulpo, o kaya ako yung admin, or yung IT mismo, kahit ako hindi ko siya papansinin, alam niyo kung bakit. Unang-una, yung credibility ng account, no, kung makikita nyo dito guys, no, yung credibility ng account, no, Michi 1982. So, hindi siya talagang totoong account. And at the same time, wala siyang picture, no. Wala siyang nakikita ko dito blanco, no. Pero dapat yan is hindi dami account. Yung buo talaga yung pangalan, parang Bal Santos Matubang, di ba? So, dapat ganun. At may picture. Parang wala namang picture no. Based dito sa ano natin. Yung sinampan nila, yung nireklamo nila sa RTIA ay bumalik din sa kanila. Sabi, kung ipapabitan nyo si Kuya Bal, sabi ko kanina, baka matulad lang din yan sa rapid tulong action na kung saan yung sinampan nila, yung nireklamo nila sa RTIA ay bumalik din sa kanila. Sabi ng RTIA, please come with clean hands. At hindi na lalayo itong programa ni Sir Ben Tulfo sa magkapatid yan na kapag nalaman ni Sir Ben na kayo ay mayroong mga tinatago, mayroong mga hindi sinasabi, kayo ay nagko-complain na kung saan kayo naman na nagsimula ng gulo pag nalaman ni Sir Ben Tulfo yan at naimbestigahan ng kanyang mga staff, ng kanyang team, malilintikan kayo. Tsaka iba pa naman magalit yan, totoo lang. Ibang magalit yan, totoo lang. No, ibang magalit yan. Ng kanyang team, malilintikan kayo. Kayo na naman ang mapapagalitan. Wala kayong kadala-dala. Masyado kayong sadista sa inyong mga sarili. Napilit ninyong paulit-ulit na ipinapahiya ang inyong mga sarili. Di ba? Pero alam mo, maganda yung sinabi dito ni Direk Novelsa, Alam mo, totoo naman yun. Talagang naniniwala ko, pinapahirapan talaga nila yung sarili nila sa punto na to. So, ako hindi yan, ako para sa akin hindi yan papansinin kasi yung nagsusumbong, alam mong palyado, dami account, no? Tsaka at the same time, hindi yan hindi yan sila kumukuha ng sumbong ng hindi personal. Ngayon, kung sa comment section ka, wala lang yan. Siguro pumunta kayo mismo kay Ben Tulfo, pero for sure, naniniwala ako, updated yan sa kuya niya, no, sa kapatid niya. So, let's see. Pero let's see, no, kahit matuloy man yan. Matatawa lang kasi yung foundation itself naka-registered. So, paano yun? Di ba, no? So, yun lang masasabi ko dyan. So, punta naman tayo kay Kuya Miel, yung kanyang issue niya kay Dr. Love. Panoorin natin. Sa salita nyo na to ay meron po bang nagsabi sa inyo na magsalita kayo ng ganyan? May nagputos o may pananakot ba o mayroong kabayaran ba? Yan, ito po ba ay kusang loob nyo lang na sinasabi para malaman ng lahat? Wala po ako sa akin nananakot at wala din pong nagsabi sa akin. Kusa po akong lumapit sa inyo. Kusang ano? Kasi ang sama po talaga sa loob ko. At para ba pong hinuhusgahan nila kasi ang pagkatao ko. Hindi ko po ginagawa itong ninegosyong anak ko. Grabe, no? Ganun pa inisip din sa nanay, namatayan na nga ng anak. Pasaway talaga. Yung time po na nawala ang anak ko, wala akong tinawagan na tao, kundi yung mga kamarangay ko po, barangay official. Kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko nang ilabas yung anak ko.
Hindi po ako doon binablog. Nung pinasok po sa morgue yung anak ko, syempre, Sakit niyan? nanay ako, hindi ko na alam kung ako lang Sakit mag-isa. yan. Hindi ko po alam kung saan nakatatakbo. Nandun ba si Kuya Mel nung time na yon na kasi Wala po. sinasabi, nandun daw ako at nagbablog. Wala po. Wala pong vlogger na kung sinong vlogger man. Wala pong vlogger doon. So, wala pong talaga. camera. Kasi po yun, madilim nga po doon sa lugar ng morgue. Ang naandun lang po tinawagan ko, ang unang-una ko po tinawagan yung kaibigan ng anak ko. Ang sumunod po sila kagawad kasi po hindi ko alam. Sabi ko saan ko dadalahin yung ang bangkay ng anak ko kasi kung ako lang. Tumawag po ako ng barangay council, dalawa po yun ng council. Pumunta doon, yun ang tumulong po sa akin. Tapos po, bakit makapanood ko? Bakit ganon? Napatay na nga yung anak ko. Oo nga, kawawa naman. Bakit daw pinapablog ko pa? Grabe. Hindi po ako ganong nanay. Na gano'n, doon na po ako sa ganung sitwasyon, gagawin ko pa yun sa anak ko. Sana naman po, parang awan nyo naman po, wag nyo naman pong gawa ng issue. Alam niyo ito mami pa istorbo Kuya Mel, pasensya na. Ako comment ko lang po ito, no. Alam niyo, totoo lang. Ako, totoosin guys, papayag ako ipa-vlog yung anak ko. No? Kaya wala akong pakialam kung anong sabihin ng ibang tao. You know why? Kasi naranasan namin yung namatay ng kapatid. Nung namatay kapatid ko, walang-wala kami guys. Noon kasi walang mga masyadong vlog Walang vlogger. Ngayon kasi, let's admit, pag binalag yung mahal mo sa buhay, kaya humingi ka ng tulong, no? Nag-ibinroadcast. Let's admit guys, may papasok na pera. And ako, no, sa punto na to, pero sinasabi ni mami, hindi naman niya intention talaga yon, no? Syempre. Pero dahil lumapit siya sa vlogger, no, of course, gagawin nila para makakuha yun ng attention at the same time, matulungan si mami na wala silang pera. Kasi naranasan din namin ng namatayan kami ng walang-wala. Kaya kahit ako tatanungin nyo guys, again, kung ako lang sa sarili ko po, papayag po ako na i-vlog yung situation namin. Kasi walang tutulong No, hindi mo siya maintindihan kung hindi mo siya naranasan. Ako naranasan namin to. And hindi nyo dapat tignan ng negative yun. Siguro kayo, maganda buhay ninyo, may pera kayo, okay kayo, pero sa tulad ni mami, hindi mo yan mabiblame kung pinablog man o hindi. Kasi kailangan nila ng pera. Ikaw ba naman namatayan guys? Mahirap yun Bakit daw pinapablog ko pa? Hindi po ako ganong nanay. Alam mo yung mga basher, mga punyeta kayo. Kayo yung magbigay, kayo ang tumulong. Kung ayaw pa lang ipa-vlog, kahit puntahan nyo ngayon, bigyan nyo ng pera. Mga pambihira tong mga to. Na gano'n, doon na po ako sa ganung sitwasyon, gagawin ko pa yun sa anak ko. Sana naman po, parang awan nyo naman po, wag nyo naman pong gawa ng issue. Grabe kayo, mga wala kayong puso. Hirap na ngayong tao na matay ng anak. Patay na po yung anak ko. Oo, patay na Ginagawa nyo pa? Makipag-usap po kayo ng maayos sa akin. Pumunta po kayo sa bahay. Tama. Anytime po, harapin ko naman kayo. Kasi po, wala po akong taong sinusumbungan o sinisiraan kayo para may bumigay lang ng pera sa anak ko. Sobra, no? Sino itong tao na ito? Si Dr. Love po, sinasabi niya na nagpa-vlog pa, pinablog ko pa yung anak ko. Kapal na mukha mo, Dr. Love. Kapal na mukha mo. Alam mo namatayin yung tao, ginagano mo pa. Alam mong nangungulila sa anak. Ginagano mo pa, wala kang pinalampas lupit mo. Sana naman, Dr. Love, kung tumutulong ka, sana naman po bukal sa kalooban mo. Ang yabang yan. Sana marinig yan. Alam mo, mami, sana marinig to ng pare na ginagawa nila na simbahan. Pwede mo nga isumbong yan, mami, doon sa pare Yung ginawa sa'yo. Grabe yung ginawa sa'yo, mami. Sumbong mo para maintindihan ng pare kung anong ginawa sa'yo. Ang bira kapal na mukha mo, Dr. Love. Tignan mo, nasaktan, no? Nagbibase na ako sa sinasabi ni mami. Saktan sa sinabi mo, Pinablog ko pa yung anak ko. Sana naman, Dr. Love, kung tumutulong ka, sana naman po bukal sa kalooban mo. Grabe ka. Huwag niyo naman pong isumbat yung mga tinutulong niyo.
Hindi ko naman po yung ginastos ko yun sa anak ko. Saka Alam mo, mami, naintindihan namin yan. Naintindihan namin dahil walang-wala ka. Okay lang yan. Para lang maka-generate ka ng pera para sa anak mo. Walang masama dyan, mami. Kaysa magnakaw ka dyan. Yan lang na yung options mo eh. Wala naman po masama dyan. yun sa anak ko. Alam mo naman po yung kalagayan niya, nakita mo, pinasilip ko Oo. sa'yo. Grabe ka. Alam mo kung gano'n nahihirapan si Vanessa. Bakit gano'n na ano niya sa akin? Waway matanda. Hindi ko, Dr. Love, ginagawa ito para lang sa akin. Grabe ka. Hinabalan ko yung mukha ko kasi alam kong wala ako pong malalapitan. Grabe ka. Kasi alam niyo kung mahirap kami. Kaya ako lumapit sa mga taong makakatulong sa akin. Bakit daw kailangan yung hanapin yung pirang inabot sa akin? Ginastos ko yun para sa anak ko. Kasi pinagbintangan ako magnanakaw. Yung pong pirang sinasabi mong na inabot sa akin na hindi mo naman pinapangalanan. Yung pong 10K, o yung tinanong mo baga po ako. Yung 10K, alangan naman pong isa-isahin ko sa'yo, yun lang naman ang tanong mo. Siyempre po, yun ang sasagutin ko. Alangan naman pong, hindi mo naman ako tinatanong ng ibang yun. Magdaldal ako ng magdaldal. Anong klaseng nanay naman po ko noon? Yun po, una naman yun inabot sa akin ni Kuya Mel. Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. Ikaw nga po, grabing video, ang tagal-tagal ng video mo. Kapal na mukha mo. Sabi ni mami oh. Oh, bihira. Parang sabi niya, yung kay Kuya Mel daw, parang bihira ata i-vlog. Pero ikaw, ang tagal-tagal mo mag-vlog. Kinompare niya eh. So, mas mahaba yung vlog ni Dr. Love kaysa kay Kuya Mel oh. Ang sasagutin ko, alangan naman pong, hindi mo naman ako tinatanong ng ibang yun. Matindi yan no? Magdaldal ako ng magdaldal. Anong klaseng nanay naman po ko noon? Oh. Yun po, una naman yun inabot sa akin ni Kuya Mel. Oh. Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. Ikaw nga po, grabing video. Oh, wala daw pangyayari nagbablog si Kuya Mel. Pero mas grabe daw si Doc Lat. Oh. Po ko noon. Yun po, una naman yun inabot sa Grabe akin ni ka. Kuya Mel. Yan oh. Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. Ikaw nga po, grabing video. Ang tagal-tagal ng video mo. Kapal na mukha. Kasi kahit nag-dialysis na yung ano ko, nagpaiwan ako doon. Ilang minutes din tayo nung ibinidyo mo ako. Grabe yan, no? Kahit nga yung pag-iyak ni TQ nun, naka-video yun, panahon ng tulpo, no? Mapapakanta ka na lang ng ano, no? Tibay, na ano? Tibay at kapal ng mukha ang iaalay para lang sa'yo, pambira. Bakit hindi nagpapablog na si Vanessa sa kanya? Ayun niya na po. Yun lang sinabi niya. Ayaw ko nang magpa-vlog, mama. O, di ko naman po yun. Di ko man siya pinilit. Siya naman po putang ano nun. Ba't kaya hindi ma-react ng mga ano, yung mga defender nila TQ, no? I-react nyo to. At siya man pong kusang nag-ayaw. Hindi ko naman sinabi sa kanila, mag-ayaw ka na anak dyan. Kasi Yung paglalayas niya at sumama doon sa boyfriend niya, totoo ba yun? hindi naman po siya totaling nag-ano. Kasi sabi niya, kasi mag-time na, magkaaway kami bilang mag-nanay. Pero yung pagmamahal ng isang nanay, hindi nawala sa anak ko. Nagmamakaawa pa rin ako sa kanya na, huwag ka nang umalis, mag-traral ka. Kasi may tumutulong sa'yo. Pinili niya nga yung sumama doon. Wala naman masama sa akin to. Basta alam ko yung nasaan yung anak ko. Pinayagan mo ba siya? Hindi naman po sa ano, kasi hindi na nga po kami nag-uusap. Pero hinanap ko po yung anak ko kung nasaan. Oh. Kasi nga po, nagkaproon kami siyempre. Yung anak ko, natampo sa akin. Pero ibig sabihin, yung pag-alis niya na yon ay hindi dahil sa naging sutil siya o pasaway siya, kung hindi dahil sa kagustuhan niya Opo. at pinaalam naman sa'yo. Nag-ano naman po siya, hindi na nga nagdirekta sa akin sa mga ganyan, sa magkabarkada niya, sa kapatid niya na pupunta nga po siya ng Laguna. Hindi siya makadirekta na lang sa akin na umama, aalis ako kasi nga syempre, nagtatampo pa din siya, galit nga siya sa akin. Hindi niya pinadaan sa akin, pero bilang isang nanay po, hindi ako naging pabayang nanay kung iniisip. Normal naman yan sa mag-ina, sa mag-ama, nagtatampuhan yung anak tsaka tatay, yung magulang, normal lang. Niyo pabaya akong nanay.
hindi ko mahal yung anak ko. Sobra ko pong Pero mahal. bumalik naman kagad sila, di ba? Opo. Tumalik siya, pumunta siya sa akin. Humingi siya ng, kasi nagpiesta lang sila noon ng takad. Pumunta siya doon, sabi niya sa kapatid niya, sabihin mo kay mama, ganito hingi ako ng mga dadalahin. Inasikaso ko yun, pumunta siya sa bahay, balik ulit sila ng Laguna. Tapos nung siguro naglilinis siya masilan, uwi na siya po dito, okay kami, babanding kami lagi So, noon. ibig sabihin, naging okay na sa'yo yung pagsasama nilang Opo, dalawa. tanggap ko na po kasi magkakaroon na sila nga ng baby. Okay po, wala po kami ng problema. Nagbalik na po yung simula nung pagkabata niyang nagbabandig na kami. Tapos lagi na siya si mama, pupunta ako dyan. Mama, pupunta tayo sa ganito. Ganun po kami, pero sasabihin niyo po, kung sabing suwel yung ano ko, kung ano-ano yung mga chika-chika niyo, hindi po yung totoo. May time lang na nagkakaproblema, siguro naman naranasan. Kasi lagi nilang sinasabi, pasaway daw si Vanessa. Sabi yun, hindi naman si totaling pasaway po. Mabait pong bata ang anak ko. Mabait po yan kahit tanungin mo sa mga kapitbahay. Mabait na bata yan. Pag pinagsabihan nyo po yan, hindi po yan sasagot. Siguro sa akin sasagot siya, pero sa inyo yung katad niyo, papangaralan. Hindi po pala sagot yung anak ko. Tutulo na lang yung luha noon. Kaya yung hindi po swell na bata kung ano yung anak ko. So, ano masasabi mo doon sa pinaratang sa akin magnanakaw ako? Natatawa na lang po ko sa kanya kasi Doklat, nakakatawa ka daw. Doklat, nakakatawa ka daw. sabi ko, natanggap ko naman po yun. Bakit sasabihin niya nagnanakaw si Kuya Mel? So, ibig Natanggap ko sabihin, naman yun. May katotohanan ba yun o wala? Wala po. Hmm. Siya lang naman ang nagbigay ng ng motibo. Eh, Ba't di ba punayan ng mga defender ni TQ, no? Yung ginagawa ni Doklat na pag-aakusa. Ba't di nila ma-react yan, no? Pagpunta ko daw doon nung araw na, nung oras na namatay si Vanessa, humabol daw ako sa iyo at nagbigay ako sa iyo ng 5,000. Uy, wala ka naman po dun. Di ka naman po punta dun. Oo. May nag-chat sa inyo na wala na si Vanessa or nagtawag. Pero wala ka naman po dun kasi sabi mo, sa malayong lugar ka. O paano naman po makakapunta ka dun? Kaya nga, kasi yun ang sinasabi niya palagi. Kaya naman po ipinaabot yun. Kasi baka siyempre, mag-asa kayo, nag-asa pa na, andun sa ospital si Vanessa, nakikipaglaban pa rin. Naiuwi na nga po at humuko na yung katawan ng anak ko. Bumigay na. Nung time po kasi nung 13, dinialysis po siya. Alam ko yun, nagpunta ako doon. Hininto po ng mga doktor o nurse yung magda-dialysis kasi po bumaba na po yung heartbeat po niya at saka yung oxygen. Mina na. Isang oras lang po yun, inakyat na siya. Tapos po tinawagan na ako nung kapatid ko po na pinapunta ko doon at yun naman po ang nagbabantay. Pinapunta ako doon kasi sabi po may importante akong pipirmahan. Pumunta po ako doon. Pagpunta ko po sa dialysis center, wala na yung wala na yung anak ko tsaka wala yung mabantay. Sabi ko, bakit kaya wala? Ano pa yung gusto mong ipaalam sa mga manonood ni Vanessa, no? Dahil doon sa mga kumakalat na mga kung ano-ano sa mga vlog, di ba? Sana po wag na kayong maniwala sa mga nagbablog, nagsasabi na ganyan kasi wala naman po katotohanan lahat ng sinasabi niya. Lahat po walang katotohanan. Sino yan? Ay, yung tao po, si Dr. Lab. Kahit po, si Dr. Lab, naamon kita ngayon. Pumunta ka sa bahay. Sabihin mo lahat ng mo. At hindi totoong nagpa-vlog ako doon. Sa morgue. So, ibig sabihin, wala talagang vlog. So, na sinasabi na nagpa-vlog daw, na hindi naman pala talaga nagpa-vlog. Okay? So, malinaw hindi pala nagpa-vlog si Mami. Naiinis po ako sa'yo. Kasi inaano mo na. Yung mukha ni Mami dito, tignan nyo guys yung mukha ni Mami, gigil na gigil, tignan mo Yung ngipin, tignan nyo. Sa morgue. Yun lang naiinis Kita nyo, yung gigil ni Mami doon. Gigil na gigil Doklat, tignan mo. sa morgue. Yun lang Ayan naiinis Ayan di ba? Yung inis ni Mami, pambihira, galit na galit Gigil na gigil po ako sa'yo. Kasi inaano mo na nagpa-vlog ako sa morgue na patay na nga si Vanessa. Irespeto nyo naman po yung anak ko. Konting respeto naman po. Please lang sana po. Yun lang naman inaano ko sa'yo. Sabi nyo po, habot ng yung makakaya, tutulungan nyo si Vanessa. Bakit ganyan to po?
Hindi naman na makapagsasabi, hindi niyo makakausap. Ako yung kausap niyo, hindi na si Vanessa. Bakit po ang sasabihin niyo ganun, ulit-ulitin niyo? Kung tutulong kayo, hindi na sa akin ipapaabot niyo sa kapatid ko. So, sige, yung kapatid ko ang tulungan niyo, baka yun ang nangangailangan sa ngayon. Grabe, no? Yun ang gusto niya at yun ang lagi niyong binabanggit, inuulit-ulit niyo na parang walang kwentang nanay. Grabe, no? Parang may gustong sabihin kay Nami. Sakit sa loob yan. Sobra naman kayo, Doktor, na pumunta kayo yun sa bahay, inahamon ko kayo. Yan na, inahamo ka na. Doklat. Naandun Hindi yan pupunta, Mami. Hindi yan lalabas sa lunggan niya. Maganda magkaharap sila ni Kuya Mel, eh. ako ngayon, wala ako ngayon sa bahay. Maya-maya po, uwi na po ako at may nilalakad lang, inasikaso lang po akong ng anak ko. So, ngayon, maraming salamat sa salaysay mo, no? Inuulit ko, mayroon bang nagsabi sa iyo na magsalita ka ng ganyan? May nanakot ba sa iyo? May nagbayad ba sa iyo? Wala po. Kusang loob ko po ito. Kasi po, sa napanood ko, hanggang ngayon po, inis po ako, nanggagalay Hindi gigil talaga si Mami. Kita mo yung mukha niyo. po ako. Bakit po kailangan sabihin niyang gano'n ako sa live niya? So, once and Grabe ka. Hindi man lang no? Dapat yung Mami, sumbong mo dun sa pare. Doon sa simbahan na ginagawa nila. Sana malaman to ng pare. Nasa kaya yung pare na yun. Maganda pa. Hindi pa nanonood kay Doklat yun? Naku. for all, yan, kasi pinaratangan niya ako magnanakaw, ikaw ang Tama nagparatang siya na magnanakaw kay Kuya Mel. Dapat sa pare sinusumbong yun eh. Ito lang, dapat sinusumbong. Baka sakali bigyan ng ng otsa. No? Baka sakali magbago buhay nun. No, magbago ugali. Bira ka inakasama mo si Kuya Mel na nagnakaw. Matindi yan yan, kasi pinaratangan niya ako magnanakaw, Pinaratangan ikaw ang makakapagpatunay niya, sabihin mo ngayon kung ano yung totoo. Ang bira. Hindi po magnanakaw si Kuya Mel. Kasi po, si Kuya Mel, kung ano po talaga yung inaabot na tulong ng mag-sponsor, inabot niya po yun sa akin. Buo yun buo walang bawas yun. Hindi kinuha na ni Kuya Mel yun. Natanggap ko po yun, iginamit ko po yun sa pangangailangan sa ospital ni Very Vanessa. good. Sa iyo naman po, kay Dr. Love naman po, yung pong tulong na yun, alam ko po, hindi naman yun sa sariling bulsa mo. Bakit ka pa kailangan manggaliti, inabot mo yun? Kung ganyan din naman po, Ni-real talk siya ni Mami Ayun ni-real talk siya sa iyo naman po, kay Dr. Love naman po, yung pong tulong na yun, alam ko po, hindi naman yun sa sariling bulsa mo. Bakit ka pa kailangan manggaliti, inabot mong yun? Kung ganyan din naman po, sana wag ka na lang nagtulong. Ang bira ka. Kung ganyan po, masama din naman pala, magiging masama din naman po ako sa paningin nyo. So, ayun, maraming salamat sa iyo, nanay, ito ay mananatiling katibayan sa katotohanan, Tsaka sampal sa kanya yan, Kuya Mel, sampal sa kanya yan. di ba? So, maraming salamat at nakikiramay muli ang Team Kalingap, si Kuya Mel Val Santos Matubang Kalingap Rab ay nakikiramay sa inyong mga naiwan ni Vanessa. Yan, lalo na doon sa anak niya, ako'y talagang awang-awa sa anak, batang-bata pa talaga, wala pang kamuwang-muwang, Bata pa. bilisan niya na kagad ang mundo. Yan, pero sana, pagdasal natin na ngayon si Vanessa ay nasa langit na kasama ang mga anghel. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos Pero alam mo at least dito ni-real talk na si Doklat. Di ba? Sinabi niya rito yung hindi naman kanya galing daw yung pera. Mambira talaga. At the same time, alam nyo guys, ako sabihin na natin nagpa-vlog man o hindi. Ako naintindihan ko si Mami, pero lumalabas naman pala, hindi naman pala nag-vlog si Kuya Mel dun sa morgue, pero sabi nga niya kanina, si Doklat mas matagal pa yung vlog niya kay nanay kaysa kay Kuya Mel. Si Kuya Mel nga hindi nag-vlog So, yun lang. So, malinaw na to guys niya na lang po ako, may nasabi akong mali. Correct niyo po ako. And the same time, yung kay Bitag, I think hindi yung magpo-pursue. Hindi yung papansinin. Lalo na sa comment section. Mas gusto ni Ben Tulpo na pupunta ka dun sa mismong studio niya. Pero at the same time, hindi nga nagpunta ng barangay.
Di ba? May nagreklamo, di na nagpunta ng barangay. Tsaka mahirap yan. Tandaan nyo, kapag nagreklamo kayo, dapat wag dami account na gamitin nyo. Yun talagang yung talagang account ninyo. And good luck na lang sa inyo. Lalo yung Michi. Feeling ko, dami account. So, let's see. And kahit naman sino pwede mag-akusa eh. Kahit ako, pwede ako mag-akusa kahit kanino eh. Pero tandaan nyo guys, madali mag-akusa pero mahirap patunayan. At tandaan nyo, ang Kalinga po ay ilang years na rin po yan. At marami na pong nabago at natulungan na tao yan. So anyway, maraming salamat sa Diyos. And please like, comment, and subscribe. And see you on my next video reaction. Paalam. Bye-bye.